Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw nito, patuloy tayong magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tandaan nito, ating itaas ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat. Halina mga kapatid, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Pagkat pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayoy, nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon, may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili, at iya'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa nang matatag ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siya'y napakita, ngayong matatapos na ang mga panahon, upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo ay minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang ihandog na muli,
dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin sa tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ng mga eskriba, dumating mula sa Jerusalem. Inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglalaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian? Hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang mga magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at magkagaagaw ng kanyang ari-arian. Maliban gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito. Maaring ipatawad ang mga tao ang lahat ang kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ni ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya
ng masamang spiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagsiupo muna. Uli, magandang umaga po sa ating lahat. Alam niyo po, kapag gusto niyong sirain ang isang tao, sirain niyo po yung kanyang kredibilidad. At kapag nasira mo ang kredibilidad ng taong yon, manghihina siya at higit sa lahat, mawawalan na po siya ng authority at ang kanyang pagkatao ay magiging questionable. Kapag hindi ka pa nakontento, ang gagawin mo, gagawa ka ng kasinungalingan para pagtakpan ang katotohanan at tuluyan ng sirain ang taong yon. In the same manner, ito po yung ginawa nila kay Jesus. Gumawa po sila ng isang bagay at sabi po nila, out of jealousy, dahil dun po sa paniniwala ng mga tao na si Jesus ay tunay at nagsasabi ng katotohanan, sinabi po nila, si Jesus ay nagpapalayas ng masamang spiritu dahil na rin kay Beelzebul o dahil din sa demonyo. Kaya dito pinapakita po nila, yung kapangyarihan ni Jesus ay mula sa masama at ngayon sa masama rin niya ginagamit. Pero ano po ang sabi po ni Jesus? Matulin po siyang sumagot at ang sabi niya po ay ito, maaari bang mangyari ng isang masama, ang isang demonyo ay sisira sa isang demonyo? Kung ganon, ito ang magiging wakas. Kaya naman, dali-dali pong ginamit ni Jesus ang pagkakasala at ito po ay ang pagkakasala sa banal na spiritu. Paano po ba ito? Ano po ba yung kasalanan na pwede po nating gawin sa banal na spiritu? Alam niyo po, mga kapatid, parang ganito. Nagpunta ka sa isang doktor dahil iba ang nararamdaman mo. May sakit ka. Nung tinanong ka na ng doktor at unti-unti nang tinignan ang vital mo, kung ikaw ay may karamdaman, at sabihin ng doktor sa iyo, ano yung mga nararamdaman mo? At ang sabi mo, ay wala pong masakit sa akin. Wala po akong iniinda. Wala po akong karamdaman. Kung ganon, mga kapatid, inilihim mo sa iyong doktor na ikaw ay walang karamdaman at walang nararamdamang hindi maganda sa iyong sarili. Kaya naman, anong magagawa ng doktor? Wala. Bakit? Kasi ikaw mismong may katawan ay hindi umaamin na ikaw ay may karamdaman. Kaya naman, anong sasabihin ng doktor sa iyo? Wala. And ito rin po ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Narito po tayo at kinakailangan nating tanggapin na tayo po ay may kasalanan, na tayo ay may pagkukulang. Ngunit sa pakiwari po natin sa ating sarili, wala naman po akong kasalanan, wala naman po akong nagawang mali, hindi naman po ako nagkakasala. Ang iyong sarili ay tinignan mo bilang isang taong walang makasalanan o hindi nagkakamali. Ito po yung nangyari sa mga eskriba. Ito po yung mga nangyari sa mga pamunuan ng mga Hudyo na nagsasabi sa kanilang sarili, si Jesus ay may kasalanan, si Jesus ay may karamdaman, si Jesus ay may problema, at kami, wala kaming kasalanan. Hindi po nila nare-recognize ang kanilang kasalanan, ang kanilang pagkukulang sa kanilang sarili, ang hindi nila pagpapahayag ng tunay na pananampalataya. Kung kaya naman, hindi po nila inire-recognize ang presensya ng Diyos. At ngayon, hindi nila nakikita si Jesus bilang isang sugo
ng Diyos. Kaya napakahirap pong tanggapin. Kaya ang biyaya at ang grasya, ang Espiritu ng Diyos ay hindi sumasa kanila dahil sa hinadlangan nila ang bagay na ito. Kaya naman po mga kapatid, pagka nagsisimbat po tayo, ano po yung ginagawa natin? Doon po sa first part ng misa, inaamin natin yung mga kasalanan natin. At sinasabi natin, inaamin ko ang aking kasalanan, ako't hindi karapat-dapat. Ibig pong sabihin, sa pag-amin po ng ating kasalanan, tinatanggap po natin at inaanyayahan natin ang banal na Espiritu ng Diyos na mapa sa atin. Sa ating pakikiisa sa misa, at sa simula pa lamang, hindi mo na nire-recognize na ikaw ay may kasalanan. Hindi mo na tinatanggap ang iyong pangangailangan sa Diyos. Paano makagagawa at paano makakakilos ang Espiritu ng Diyos kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi mo kinikilala ang paggalaw ng Diyos sa iyong buhay? Kaya sa misa, magiging very effective po ito. Magkakaroon ng kaganapan, ng grasyang tinatanggap natin. Bakit? Kasi nire-recognize po natin na ako ay makasalanan, hindi po ako karapat-dapat na narito at humarap sa iyo. At kung meron mang bagay na pwede po nating tignan, ang bagay na ito ay ang hindi nating pagiging karapat-dapat kung kaya't nagiging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang na ito. Ang mga skriba, wala po nito eh. Ang mga Pariseo, malayo rito. Kaya naman, hindi nila na-recognize ang presensya ng Diyos. At sa bahagi nila, mas lalo pa nilang pinalaki ang kanilang kasalanan dahil gumamit sila ng isang bagay na hindi totoo, pawang kasinungalingan. Sa umaga pong ito, mga kapatid, napakaganda. Bakit? Kasi binibigay ng Diyos sa atin ang kakayanang tanggapin, kilalanin ang Espiritu ng Diyos na bumabalot sa ating buhay sa pamamagitan ng pagtanggap natin na ako ay hindi karapat-dapat, na ako ay makasalanan at ngayoy nangangailangan sa pagkalinga at sa pagpapatawad ng Diyos. Kung ganito po ang ating katayuan, mga kapatid, tinatanggap natin ang banal na Espiritu ng Diyos na lulukob sa atin upang tayo ay baguhin at maging tunay na anak ng Diyos. Amen. Magsitayo po. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan. Buong tiwala tayong lumapit sa Ama, dala ng ating mga idinadalangin mithiin. Ang ating tutugon, Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang simbahan naway mapanibago at sumaksi ng may katapatan sa tamang pagpahalaga sa buhay upang makatulong sa pagpanumbalik sa mundong makasamahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga nagdidigma ang mga bansa naway matutong mamuhay sa pakikiisa at pagtutulungan upang pagdulot ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang lahat ng nananalig kay Kristo, naway mapaglabanan nila ang pagkakahiwa-hiwalay at maging isa sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga may sakit, lalo na mga lumpo at may kapansanan, naway tumanggap ng kasiyahan at kalinga sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang tapat na yumaw,
naway mailigtas sa kasamaan ng walang hanggang kamatayan. Manalangin tayo. Ama Ama sa sa langit, langit, iligtas mo kami sa masama. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na iniaalay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mo ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming iaalay, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtasan sa iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso't isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod at sa iyong paggiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiisang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo. Tanang kaparian, mga relyoso, diakono, tentensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa umagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kabatid, dalhin ng manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang Panginoon ang aking tanghaw. Sa panghangin ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawa't mahabag. Buhay kong ay pagtanggaan, buhay kong ay pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanghaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Mga palaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawang naming mairangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay. Sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa mamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos
sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan sa iyong tulong at awa. Makamtanawa nila ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din niyo ang mga imahen, dasalan, sampu ng kanilang mga panalangin upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa iyong pagkalinga at pagmamahal. Sa mamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin, mapagmahal at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranda ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin.